Tengen, ang isang pangalan sa mundo ng Jujutsu Kaisen na binabalot ng misteryo. Ang nilalang na ito ay sinasabing isang immortal na namuhay na ng mahigit 1,000 taon. Siya rin ang haligay sa seguridad ng mga Jujutsu sorcerers at ang nilalang na nagtatag ng mga barriers sa buong Japan upang protektahan ito mula sa mga cursed spirits. At ang sinasabing ang nagpakalat at nagturo sa Jujutsu. Kaya naman sa videong to ay aalamin natin ang lahat tungkol kay Tengen mula sa kanyang backstory hanggang sa kanyang mga ability at aalamin din natin kung ano nga ba ang kanyang papel sa mundo ng Jujutsu at bakit si Tengen ang isa sa susi upang maisagawa ang plano ni Kenjaku. Pero bago mo natin simulan, gusto ko lang pong ipaalam na ang videong to ay naglalaman po ng massive spoilers from the manga. And with that being said, simulan na natin. Si Tengen ay nag-exist na during the Nara period, na sa panahong to ay siya ang naging responsable sa pagpapakalat ng Japanese Buddhism at Jujutsu. At ang pagtuturo ni Tengen ay nagresulta sa mga individual na tinatawag na Jujutsu sorcerers. Dahil sa dami na kanya naturuan at dahil sa kanyang impluwensya sa mundo ng Jujutsu ay nakilala siya bilang si Master Tengen. Kung saan ay sa panahong to ay dito rin nabuo ang isang religious group na ang sinasamba ay si Tengen. Ang grupo na ito ay nakilala bilang ang Time Vessel Association, also known as Star Religious Group. Ang mga miyembro ng grupong ito ay tinatawag naman na Children of the Star dahil tinatawag din nila si Tengen sa pangalang Star. Ang grupo ay nag-i-exist pa rin hanggang sa modern era at pag-uusapan man natin ang tungkol sa kanila maya-maya. And in some time sa buhay ni Tengen ay naging magkaibigan din si Tengen at Kenjaku. Subalit wala pang impormasyon sa kung kailan at kung paano sila naging magkaibigan. Noon, si Tengen ay kilala rin sa itsurang ito. Siya rin ay isang immortal at na may angking galing sa paggamit ng barrier techniques. Nakatunayan nga, siya ang pinakamalakas na barrier user. At dahil sa kanyang pagiging immortal at sa kanyang kakayahan sa barrier techniques, ay at some point ay pinili niyang manirahan na lang sa Tomb of the Star na nasa ilalim ng Jujutsu Tech. Ang kanyang pininirahan dito at pagtatago ay may malaking tungkulin. At ang kanyang misyon dito ay protektahan ng mga tao sa buong Japan mula sa mga sumpa. Dahilan na nagtayo siya ng mga barriers sa iba't ibang parte ng Japan at ang pinaka-importanting barrier ay ang apat na tinatawag na pure barriers. Na ang isa ay nasa Imperial Palace, ang isa ay nasa Tomb of the Star, ang isa ay nasa Kyoto sa Yamakuni Imperial Mausoleum at ang pangapat naman ay nasa Hida Holy Mountain. Ang mga barriers na yan ay nagsusuppress sa pagkabuo ng mga panibagong cursed spirits na dahil dito ay naibsan ang laganap noon na pagdami ng mga cursed spirits. Subalit ang mga barriers ay tumutulong din sa pagpapalakas ng curse energy dito sa buong Japan. Kaya mas maraming sorcerers sa Japan kaysa sa ibang bansa na sa tulong na rin ng mga barriers na yan. In some time ay nilagay pa nga ni Tengen ang pangkay ni Sukuna dito sa Hida Holy Mountain kung saan nakalocate ang isa sa kanyang 4 main barrier. Ang barriers ay naproprotekta rin sa Jujutsu Tech upang hindi ito madaling malocate dito sa publiko dahil iniiba nito ang lokasyon ng Jujutsu Tech gamit ang isang ilusyon sa tulong ng barriers. Subalit nalolocate naman ang paaralan kung alam na mismo ng pupunta ang lokasyon nito. Kaya na may ang barrier ay vulnerable sa pag-i-infiltrate. Ang pananatili ni Tengen sa Tomb of the Star ay ang siyang naging dahilan sa kung bakit iilan lang ang nakakakita sa kanyang muka na mga pinahihintulutan niya lamang ang nakakakita. Ang lokasyon naman sa kung nasan siya nananatili ay mahirap ding hanapin o malocate dahil bukod sa nasa ilalim ito ng Jujutsu Tech ay pinoprotektahan din ito ng barrier kung saan ay makikita ang 1,000 pintuan na laging nagsishuffle patungo sa iba't ibang lugusan at iisang pintuan lamang ang nag-lead patungo sa Curse Warehouse na ang lugar kung saan nakalagay ang mga cursed object tulad ng death paintings at ang curse tool ng tatlong big 3 sorcerer family. Sa ilalim ng Curse Warehouse mga kaibigan ay may mga tinatawag namang empty barriers na kung hihintulutan ni Tengen na makapunta pa ang isang individual sa ilalim nito ay mapupuntang individual na yan sa Tomb of the Star corridor kung saan nagre-reside talaga si Tengen. Dito naman sa Tomb of the Star ay ang pinahihintulutan lang din ni Tengen ang pwede makapunta sa gitna mismo ng tomb. Dahil isang immortal si Tengen at nagtataglay ng napakalakas na barrier techniques ay itinuring din siyang isang nilalang na posibleng magiging panganib din sa sangkatauhan. Isang bagay na totoo naman talaga dahil ang immortality ni Tengen ay hindi kasi immune sa aging o pagkakatanda. Si Tengen ay isa kasi immortal ngunit tumatanda at kung tatanda si Tengen ay mag-e-evolve ito sa mas higher being na isang nilalang na malapit sa pagiging cursed spirit. Ang evolution na ito ay magre-resulta sa pagkakawala ng self-awareness ni Tengen o pagkakawala ng bait na kung mangyayari ito ay paniguradong magiging threat si Tengen sa sangkatauhan o sa humanity. Kaya na may upang maagapan ito ay kinakailangan ni Tengen na ma-emerge sa isang vessel na tinatawag na Star Plasma Vessel once in every 500 years. Ang pag-emerge o pag-iisa ni Tengen sa isang Star Plasma Vessel ay magre-reset sa kanyang curse technique at magsusuppress sa evolution nito. Kaya may sa daan-daang taon ay 2 beses nang na-emerge si Tengen sa Star Plasma Vessel hanggang sa dumating ang mahigit 1,000 taon sa taon ng 2006 na sa panahong to ay tumanda na talaga si Tengen na kinakailangan na itong ma-emerge sa isa na namang panibagong Star Plasma Vessel na sa taong to ay ang may pinakamalakas na potensyal na maging
kanyang vessel ay ang babaeng si Riko Amanay. Ang Star Plus na vessel ay bihira lang din. Katunayan nga, ang isa sa mga Star Plus na vessel ay ang special grade sorcerer na si Yuki Tsukumo. Ngunit ang nagustuhan talaga ni Tengen na vessel ay si Riko dahil siya lang ang may pinakamataas na potensyal sa lahat ng mga Star Plus na vessel. Ngunit bago naihatid si Riko sa Tomb of the Star ay dumaan pa ito sa napakaraming panganib dahil sa marami ang gustong pumatay sa babaeng to at ang numero unong threat ay ang Time Vessel Association na napag-usapan natin kanina. Nabalak patayin si Riko dahil sa kanilang paniniwala na kailangan daw ang kanilang sasambahin ay si Tengen mismo o ang dating Tengen at hindi ang Tengen na na-emerge na kay Riko Amanay. Nang sa ganon ay mapapanatili daw nila ang pagiging dalisay ni Tengen. Kaya naman dito inihire ng Time Vessel Association si Toji Fushiguro upang patayin itong si Riko. Habang sa Jujutsu Tech naman ay upang magtagumpay ang pag-merge ay pina-escort naman nila si Riko sa dalawang pinakamalakas na sorcerer sa taong to na si Gojo at Geto. Subalit sa kasamang palad, ang misyon na kailangang ligtas na mai-escort si Riko ay sumablay naman nang biglang dumating si Toji at nagawang magulpi si Gojo at Geto at mapatay pa si Riko Amanay. Dahilan na sa unang pagkakataon ay hindi na-emerge si Tengen sa isang Star Plus na vessel. Matapos ang matagumpay na pagpaslang kay Riko ay na-disband naman ang Time Vessel Association. Pagkalipas ng ilang mga taon ay may mga Star Plus na vessel pang naisilang. Ngunit mas pinili na lang ni Tengen na mag-evolve dahil ayon sa kanya ay tinanggap na lang daw niya ang kanyang kapalaran at naging confident din siya na kakayanin niya ang evolusyon. Kaya naman ang itsura ni Tengen ay naging medyo malayo na sa pagiging tao at sa loob ng 12 taon ang kanyang evolusyon ay hindi pa naman nagpawala sa kanyang bait sa tulong na rin ng kanyang barrier technique. Dahil sa kanyang evolusyon ay ang kanyang soul ay naging isa na sa buong mundo at mas naging malapit na siya sa isang pagiging cursed spirit. Dahil na sa taon ng 2018 ay naging target na ni Kenjaku si Tengen para isagawa ang kanyang plano. Dito ginamit ni Kenjaku ang 4 na main barrier ni Tengen bilang kanyang pundasyon sa kanyang barriers na siyang gagamitin para sa kanyang palarong Calling Game. Katunayan yan ay pwede sarang sirain o i-deactivate ni Tengen ang kanyang 4 na barrier na ginagamit niya ni Kenjaku upang matapos na ang Calling Game. Subalit dito ginawa ni Tengen dahil sa mas pinili niyang maniwala na lang sa kakayahan ng mga Jujutsu sorcerers sa pagtalo kay Kenjaku. Bukod dyan, ang pagsira rin sa mga barriers ay magdudulot din ng negatibong epekto sa mga tao dahil noon pa hanggang sa kasalukuyan ay nananatili itong nakatayo. Kaya naman sa araw ng November 9, 2018 ay dito ibinigay ni Tengen ang likod ng prison realm dito kina Yuji nung nagkita sila. Ibinahagi rin ni Tengen dito ang kanyang mga nalaman sa plano ni Kenjaku kapalit ang pananatili ni Yuki at Choso dito sa kanya upang magsilbing gwardya laban kay Kenjaku. Dahil ngayon na mas naging malapit na siya sa pagiging cursed spirit ay mas vulnerable na ito sa cursed spirit manipulation ni Geto na ang vessel ni Kenjaku. Sa araw na to ay dito ipinaliwanag ni Tengen na ang kanyang soul ay naging isa na sa mundo kaya ang gagawin ni Kenjaku ay kung ma-absorb siya nito gamit ang cursed spirit manipulation ay dito i-merge ni Kenjaku si Tengen sa lahat ng mga non-sorcerers sa buong Japan na ayon kay Tengen na kung mangyari man ito ay ang mga tao na na-emerge sa kanya ay magiging isa o manong nilalang na mas malakas pa sa isang Jujutsu sorcerer na isang tao na wala dito at wala doon. At ang samaan ay kakalat din daw dahil wala nang ang boundary na pipigil sa kanila matapos ang evolusyon. Kaya kung mawawala si Tengen ay malalagay talaga sa panganib ang mga tao hindi lang sa buong Japan kundi pati na sa buong mundo. Samantalang ayon naman kay Kenjaku na ang pag-merge daw sa mga non-sorcerers dito kay Tengen ay ang pagbubuo daw ng isang nilalang na mala Uzumaki. Kaya naman on November 16 sa pagdating ni Kenjaku ay dito na nga nagsipagtulungan si Yuki, Choso at Tengen sa pagpaslang kay Kenjaku. Subalit sumablay ang tatlo dahilan na nagawa ni Kenjaku mahanap ang tunay na katawan ni Tengen at na ma-absorb ito gamit ang cursed spirit manipulation. At sa ngayon ay kontrolado na ni Kenjaku si Tengen. Habang sinisimulan na nito ang ritual upang pagsasamahin na ang mga tao dito sa kanya. At sa kasalukuyan ay naputol na ni Yuta ang ulo ni Kenjaku at hindi pa natin alam kung anong inilaan ni Kenjaku na gagawin ni Tengen bago ito tuluyang pumanaw. At hindi pa natin lubusang alam kung ano talaga ang relasyon nito kina Kenjaku at Tsuko na noon dahil ang alam natin na siya ang nagpasimuno o nagturo sa Jujutsu at siya rin ang magiging pundasyon sa planong gagawin ni Kenjaku. So yan mga kaibigan ang kwento ni Tengen. Kaya naman kung nagustuhan nyo naman ang ating video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this dahil sa susunod ay pag-uusapan naman natin kung ano talaga ang tunay na plano ni Kenjaku at kung sino nga ba itong Shiraume na kasama ni Tsuko na noon. Yan at marami pang ibang ating pag-uusapan sa susunod na video mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood and see you guys again on my next video.